Babawiin ko na yung motor kay Patrick. Patrick, kukunin ko na. Meron akong challenge sa inyo. Isang tanong, isang sagot. Pag nasagot nyo, 1,000. Nagpatubig kami kahapon dito sa Sitaw tsaka sa Ampalaya. Nasa weather forecast, asahan yung ulan. Kaya lang dito kahapon, maghapon, mainit, sobrang init. Ito yung tuyo na yung Ampalaya namin. Hindi na namin mahihintay yung maghapon kasi nalalanta sila. So nung hapon, umulan. Ito na yung dulo ni Dake. Tubo na lahat. Ayan o, ganda ng tubo. So nauna to ng mga 1 week siguro. Yung ginagrass cutter nila yung makapal na yun eh. Ito okay na to. Yung kung maalala nyo yung sitaw namin dito na nauna, ganito rin, 2.5 kilo, nakakatatlong laksa. So hopefully makuha natin to dito. So bali 2.5 kilo to. Verdana po ang variety ng sitaw namin. Sabay-sabay na yung harvest natin. Sa ngayon kasi medyo mahirap mag ng obras. Obras po, yun yung daily rate na pinukuha nating makakasama nating magtrabaho dito. Diba? Pag may pitas, yun po yung tinatawag naming obras. Yan, malapit na yan. Sasabayan yung kay Saldi tsaka yung dito. Yung kabila patatamnan ko ng patolang kinis, yung pinagsitawan ng gym squad. Mga 2-3 pitas pa sila dyan, papalinis ko sa kanila, tapos bibilang ko na ng buto. So eto na yung kubo, bakante, ginagamit namin pag pitas, nagtitinor. Dati parang nag-e-echo pa. Hello. Dati si Justin dito natutulog. Dati may gamit sila dito eh. Ngayon parang nag-e-echo na. Si Justin dito natutulog noon, mag-isa lang siya. Sabi ko sa kanya, pag nandiyan si Bornok, si Joel, pinangalanan nila ng Bornok, si Joel, sabi ko, pag natutulog kayo, wag na kayo maghiwalay, sa isang kubo na lang kayo, kasi mahirap yung nag-iisa ka. Si Daki kasi madalas makaranas ng mangungut doon sa kabilang kubo. Si Justin, matagal siya natulog dito eh, siguro mga inaabot din ng buwan, mag-isa siya. Bandang huli nagkwento siya sa akin nung isang araw, meron daw siya nararamdaman dito, parang may bumubulong sa kanya, mag-isa lang siya. So natakot na rin, doon na siya natulog sa kabila, sa kubo, sa kabilang kubo. Kaya sabi ko sa kanila, huwag kayo matutulog na mag-isa kasi mahirap na pagka nakaranas ka ng kagaya nung nararanasan ni Daki, walang gigising sa'yo. Nung isang araw, kinukwento nila sa akin, pinangungot daw si Daki, ginising lang nila. Paano kung wala kang kasama, di ba? Kaya ako hindi ko maituloy yung pag-ano ko dito eh, yung ka-camping ko dito kasi nagagalit si Misa sa ayaw kong payagan. Dahil nga mahirap yung nag-isa. Kasi noon nag-camp, hindi naman camping. Nag-overnight ako dun sa farm 1, mag-isa lang ako. Pinapasundo ako ni Mrs. Pero nakatulog naman ako doon 2 beses. Wala namang problema. Kaya lang nga yung si Justin, marami daw siyang nararamdaman dito. Meron siyang napapansin paghating gabi. Well ako guys, siguro iba-iba din yung paniniwala natin. Hindi naman ako naniniwala dyan sa may multo, may aswang. Kasi wala pa ako nakita eh. Siguro kung may makikita ako, baka sakali. Yung may nararamdaman, oo, totoo yun. At hindi rin ako naniniwalang mga multo yun, mga aswang yun.
Kasi ang tao pagpatay na, hindi na babalik yan. Wala na rin ano yan, wala na rin paramdam yan. Yun po yung paniniwala ko. Kasi ang nararamdaman po natin sa paniniwala ko, kasi nasa Biblia po yan yung mga kasamahan, ayaw kong banggitin yung mga bad na ano, 'di ba? Yun ang nararamdaman natin. Ako madalas maramdaman ko yun. Kaya mahirap yung mag-iisa kang matulog. Kaya nung sabi ng airpot ko, sabi niya, huwag kang matakot sa ganyang lugar, sa mga multo, sa mga nagpapalitaw eka. Matakot ka sa taong buhay, kasi yan kaya kang saktan niyan, kaya kang, 'di ba? Kaya kang gawa ng masama niyan. Pero yung mga nagpaparamdam na yan, nagpaparamdam lang yan, hindi ka naman kayang saktan yan. Totoo naman, sa edad ko na to, wala pa akong nakita, nararamdaman ako. Kaya doon na sila natutulog. So ito, tinuran lang ng gulay. Pero pagka kalakasan ng mga tanim natin, natutulog kami dito grupo. Camping, overnight camping kami lahat para masaya. Eto, hilig ko guys, yung paggawa ng mga ganyan, yung kubo. Lahat ng kubo namin, ako yung nag-design. Ako yung nag-design, wala namang ka-design. Kung mapapansin nyo, isang style lang. Yung sa farm 2, sa kabila, ganyan din. Pero yung ginawa kong maliit na kubo doon, matibong siya na ganon, maliit lang. Yun, medyo na iba ng style. Pero kahit dun sa lahat ng farm na nakukuha ko, ako yung gumagawa ng kubo. Nagpapatulong lang ako sa kanila. Yan ang hilig ko, magagawa ng ganyan. Survey ko lang yung pitas natin bukas, kung makakailan. Kung magtutuloy yan, ang dami siguro tong ano natin na to, itong ampalaya natin na to, matigas na yung 14 pitas dito, 14 hanggang 15. Mabilis silang naglaos dahil nasaktan sila. Pero sa gitna marami pa tayong mapipitas dyan. Pang 8 bukas, siguro mga 6-7 pitas na lang. Si Patrick nga pala, yung sinasabi kong injury niya ay yung sugat niya sa paa. Pigsa. Hindi na nahihirapan siyang paglakad. Sabi ko pumasyal siya dito. Meron akong challenge sa Gym Squad. Isang tanong, isang sagot, 1,000 pagka nasagot nila. Katuwaan lang guys. Sana pumasyal si Patrick. Sabi ko sa kanya, pa-check up niya yung paa niya. Sabi niya pigsa lang daw, okay naman medyo masakit lang itapak. Pero mainom na yung sigurado. Ako pagka ganun, kahit maliit lang, check up, turok, mahirap na kasi pagka tumalab yung kung ano man yung tatalab, mahirap ng habulin. Gaya nung nakalmut ako ng pusa, konting galos lang, tapos nag-search ako sa YouTube. Sabi ng mga doktor, kailangan kahit galos lang, paturok ka na para sigurado. Kasi pag yan tumalab at tsaka ka palang magpapaturok, hindi na mahahabol. So mahirap na, di ba? Isa lang ang buhay natin tapos di pa natin iingatan. Nasa sa atin din. Ito yung ginawa ko nun guys. Ito tinayo ko to, mag-isa lang ako kasi busy ang Gym Squad dun sa tanim. May mga tanim kami nun, so ako lang mag-isa nagtayo nito. Nung nilagay na yung bubong,
yung pawid. Saka lang ako nagpatulong sa kanila. Kaya lang ito, tambakan ng gamit. Kasi nga meron din tayong, yan, madalas din akong bangungutin dyan nung natutulog ako mag-isa dyan. Pag tanghali ha, tanghali pa yun, ayaw nila ako samahan dyan, dito sila natutulog. 3 beses yun nangyari. So hindi ko na inulit, kaya hindi na kami natulog dyan. Wala si inyo doon sa tambayan niya kanina. Hindi, kasama ko yan. Ha? Nauna po kayo ng konti sa amin doon. Nanyorkat po kami eh. Sakay duman. Ano po, sa hacienda. Bumili po siya langis. Ay, ganito po tayo ng patola. Isang patola. Maraming patola. Kain tayo. Ba, wala yata asukal yung kape ko. Meron yan. Ha? Sumobra ka naman yata ng tabang. Tama. Walang asukal. Nakakalimutan ko na. Yan eh. Hindi. Dali mo na dito asukal, konti lang. Wala ko na lang nakasuka. Dali. Sobra naman nga. Wala ko matabang lang, wala palang asukal talaga. Konti lang. Ayun si Patrick. Sa kabila. Mayroon mo tayo kung pagawa ka ng angle bar. Tapos yung sukat siya yung flyboard na crocodile. Yung isang buo na yun. Sasalpak na lang na gano'n. Hindi siya puputulin. Babawasan na gano'n. Sasalpak na siya. Naka-angle bar siya dito. Kung ano yung sukat ng flyboard. Kunyari, 1 pot. Sasalpak naman siya. Madali pang buhatin yun, tanggalin ng flyboard na yun. Mag-ano muna tayo, cleaning muna tayo dito. Yan, mga plastic pinaalis ko, masakit sa mata. Ayan o, yung basura. Sino ba kasi gumamit ng grass cutter na yun? Hindi ninyo ito. Sa dalawang gumamit na. Gumagamit ng grass cutter na yan. Hindi marunong lumipat ito sa kubo. Ayaw ililigpit. Oo, di yung mga gamit na yun doon sa kubo para maluwag tayo dito. Gamit, sinisilop yan, di kinakalat. Ganito rin senyor. Sabi ka ng tabi, sila kalat. Medyo malinis-linis ng konti kaysa dun sa maraming puti-puting nakikita. So kailangan talaga pag gumawa ka ng kubo, merong nakabukod na isa
Yung kagaya nung isa namin na yun, lagay ng gamit. Lagay ng pataba, mga gamit, pang spray, pati mga gamot doon sa kabila. O yun, lahat na yan. Eh si Patrick, kumusta? Good morning po. Ito po, di po ako makalakad na maayos. Nagkapigsa po yung paa ko. Tara sa ano, pa-check up natin. Hindi na yan. Babawiin ko na yung motor kay Patrick. Kukunin ko na to sa kanya. Patrick, kukunin ko na. Pwede yan. Dahil kasi si Patrick, mag-upgrade si Patrick. So, niregalo ko kay Patrick. Ilang taon na to, Trek? Magpo 4 years na yata. Po 4 years na. So, binigay ko sa kanya. Sa November. Hindi niya na, actually, expired yung rehistro niya. Hindi niya paparehistro kasi pinarehistro ko to, may sidecar. Kasi nga, plano kong gamitin sa farm. Eh, sa akin nakapangalan. Hindi niya maparehistro. So, pag nag-upgrade si Patrick ng motor, babayaran ko to sa kanya. Kukuha siya ng bago. Anong plano mo, Trek? Mag-aerox ka na lang. Oh yeah, pwede yan. Nakita mo yung, hindi ka nanood ng vlog. Ay, ano pala, brownout kagabi. Brownout. Hindi mo nakita yung motor ni Kuya Joseph, 160. Ah, yung click niya yan. Oo. Sa 150 yata kas nun eh. Aerox ba? Mga Hindi ko lang alam eh. mga 120, 130 ang Aerox eh. Depende sa variant. Pa yung pakto tata ka rin. Bibilangan na po sila ng Hindi ah. kinita nila. Hindi pa. Tago muna pa na. Ito mga faktura to. Meron marami pa rin faktura. Maraming faktura. Sama mo na. Nakasinubo pa rin. Kumain na ako pa rin. Ere resibo ka po pa. 40 na to ah. 40,000. Eh, congrats. Mga ilang pinas pa kayo? Hindi mo pa siguro to ano. Baka di lang. Pagka palit yung maayos yung talab ng pataba. Like, dapat iwanan mo nila sa bahay. Pare may data. Hindi yan, nakabakasyon naman. Patay. So, Umiinom kang gamot para. Oo pa. meron akong challenge sa inyo. Isang tanong, isang sagot. Pag nasagot nyo, 1,000. Oh, wala pa si Saldi eh. Oh, payag kayo. Pwede O, na. nasagot lang naman kayo. Sige to. Kaya lang kung masasagot natin. Hindi na. May question naman yan. Kailangan umalis muna kayo. Isa-isang tatanungin kasi magkaka-idea kayo. Pagka tinanong ko, narinig Oo. nyo eh. Kailangan. Kanya-kanya na sagot. Sige muna nakapare. Sige, doon muna kayo. Sige Si muna Patrick muna. nakapa. Si Patrick muna. Hindi, si Patrick muna. Yoyosi muna tayo. Ano kayo muna kayo? Yaw. Ano ka? Doon. Hindi lumata mo. Baka nita. Denny! Hindi! Ano damikin? Madam mo dyan, madam. Bulong lang naman yan. Hindi! Oh, wag kayong titingin pa kayo eh. So, Trek, ito yung tanong, Trek. Kilala mo si Kuya Jeng? Kilala ko yan. Si Ate Doris? Saan mo sila nakilala? Ano muli ah? Solid subscriber. Solid subscribers mo sila yan. Okay, shoutout mo muna sila. Shoutout kay Kuya Jen at saka kay Aching Doris. Meron kang 1,000! Salamat po. Thank you po. Okay, sige. Oh, isa nyo naman, inyo! Oh, Pare Kenny. ninenervous yata! De. Ano sabi? Huwag mo tanongin si Patrick eh. Nandadaya ka eh. Ah, sige po ka dyan. Pagka ito, di mo nasagot yari ka. Kilala mo si Kuya Jeng, tsaka si Ate Doris. Oh yeah. Saan mo nakilala? Diyan lang. Sa ulo. Pumunta rito. Oh yeah. Okay. Meron ka 1,000! Thank you po. Ayan. Oh, sige yan. Biga. Ano po yun to? Oh. Kilala mo si Ate Doris tsaka si Ate Kuya Jeng? Opo. Saan mo nakilala? Solid subscriber nyo.
Meron ka Thank you po. Ay, si Dake, hindi niya kilala. Yung tingnan natin. Dake, halika dito. Sama na natin si Dake kasi nung bumisita sila Ate Doris tsaka si Kuya Jeng dito, wala pa sila Dake. Subscriber po natin sila Kuya Jeng at Ate Doris. Maraming salamat po. Sila po yung nagpa-challenge dito sa Gym Squad. Parang nanginginig yung kamay mo. Kaya. Excited. Oh. Kilala mo si Ate Doris tsaka si Kuya Jeng? Opo. Saan? Sa anong nagpunta po siya rito. Andito na ba si Daki noon? Oh, yeah. Opo yata. Pumunta sila? Yung Wala pa yata yan. Alam ko, wala po. Wala pa. Saan mo nakilala yun? yung nagpunta po diyan, di po ba yun? Ma'am Maricel yata. Si ano yun? Sila... Sila ano yun, si Saladoy. Ano Yung may tato, saka yung Oh, yung may tato, si Parindoy yun. yung babae. Paano yun? Hindi niya kilala. Consolation. Sige. Constellation na lang. Yan nga, 500. Oh, ayan. Oh, patingin tayo kay... Thank you po, Kuya Jeng. Maraming po salamat kay Thank you po. Tsaka kay Aching Doris. Blessing po. Karap po. Si Saldi wala pa Ako pa ako isipan na yan. Sabihin mo kay Ote, wag ka kamo mo nang manood ng vlog. Kukupit ka na naman 1,000 ha. Kung maalala niyo yung hinatid kong gulay dun sa San Fernando, yun kila Kuya Jeng yun, tsaka kay Ate Doris dun sa kapatid niya. Hinatiran ko sila ng gulay. Tuwan-tuwa sila dahil fresh na fresh daw yung gulay. Kaya maraming salamat po. May pagkain dyan. Maraming ulam. Ayan. Sa bayan na yan, kay Saldi tsaka yung sa amin. Tingnan natin yung mga, puro ano yan, puro complete muna gagamitin natin. Tagli 5. Isa't kalati ko na ako mate. Pre, magandang po eh. Ng sitaw ya. Ano ito isa? Ay, upo. yan. Ano dito? Oh, halika dito, mayroon akong tanong sa'yo. May Dito to. challenge. May challenge tayo. Yari. Oh. Question and answer. Question. Tinanong kami lahat eh. Mabo, live pasa. Upo ka muna. Upo ka muna. Uminom ka muna kaya ng tubig. Mukhang namumutla. Ano yan? Hindi na ano. Kilala mo si Kuya Jeng? Apo. Si Ate Doris? Apo. Saan mo nakilala? Dito po sa inyo. Meron kang 1,000! Kala niya, ano na. Maraming salamat po. Blessing nga, blessing. Kami, excited din kanina. Thank you po, thank you. Unti-unti na natin pupunuin tong farm to. Patola, Kain muna kayo. sitaw kay Saldi, tsaka upo. Yung sitawan nila Patrick, pag okay na, papalitan natin ng patola. Sige. Akala ko pinibiro niyo lang si Salding namumutla, namutla pala talaga. Hindi na ako kumakain kaya medyo maputla. Na-excite lang. Kala siguro kung ano na. Namutla. Ito. Tanggalin po natin ngayon. Hindi na ako mapapangungot yan, tanghali. Ano? Ay, may panggabi pa. Ito pa sa yun. Nakain na yun eh. Sanay na pare no? Oo, nasanay na. Wala tayong ibang gagawin. Kakain. Kakain, tutulog. Pagising. Pagising, kakain na naman. Tutulog-gising na. Kakapin na muna. Iwan na naman ito. Na. Malapit na yung bermas ka. O yan. Wala pa, sa susunod na bomba.
Wala. Pinapaus ako ngayon. Malapit na paring kumanta. Mga ngarling na to. Dermant na. Sa ano? Yeah. Laya sa akin sila. Laya. Mahal sili yata ngayon. Patay na yung sili na napatay na ulan yung Hindi nakadaan din kaya parang pader. Dami Uno. sili. Mga ano. Sa gilid parang mahugan mga labuyo. Kaya parang bunga. Ha? Makapal bunga. Mura lang. Mura. Alang mainog. Kung mahilig din sa sili mga gumagawa nila ron eh. Siman. So ngayon po yung pagbuhos ng pangatlong pataba ni Saldi. Bilis lumaki oh. Pangatlong pataba. Yung una, una, calcium lang, pangalawa dilig lang din. Tapos yung pangatlo, ito 5 sako na. Dapat nga na pang-apat na to, kaya lang na ano tayo sa ulan. Daing bunga oh. Nakakatuwa itong taliya talaga. Tabes ang taliya pag tagulan, maganda siya. Pero pag tag-araw medyo mahina siya mamunga. Ano pa, malakas pa sa crack. Meron kaming ginagamit na pampataba sa okra, yung embudong ginawa naming Wilkins, tapos yung tubong PVC na ginamit ng controller. Pero hindi namin pwedeng gamitin sa ampalaya kasi dito sa ampalaya kailangan dyan isabog yan, huwag lang sa isang pwesto, maluluto yung ugat nyan pagka isang pwesto lang. So kailangan kalat, kaya kinakamay na lang, saka matatansya mo yung saboy. Ayun, yung po nakikita nyo, ulitin ko, yung po nakikita nyo naninilaw na yan, fungus po yan na na-sprayan ng fungicide. Sakit po ng ampalaya, yan ang common na sakit ng ampalaya. Ang importante yan yung talbos, yan ang tinitingnan natin. Ay, maganda na yung salida nung kay Saldi. Ito solid to, buo, walang nadali. Nasaktan sila pero buhay sila lahat. Yung sa amin kasi nangalahati. Kaya maganda yung ano nito. Malaki yung chance natin dito. Yan o, bunga. Baka yung pangatlong pitas niya sumulong na yan. Una 70 kilos, pangalawa 110 kilos, pangatlo pang-apat, hanggang sa tumaas ng tumaas. Hindi na ulan, tsaka na lang po natin basa. At tanganin po yung ano, lupa eh. Tanganin po bigan, tanganin. Okay
guys, kita-kita tayo bukas. Abangan po natin yung pang-walong harvest na pala. Ayan, maraming salamat sa Jet.